Ang kasama ko, siya si Lyorio. Kumusta? Sigurati ka. Gusto namin bisitahin ang inyong mansyon dito. Malis na kayo. Ha? Ang kinatatayuan nyo ay sa pribadong lugar. Hindi kayo maaaring pumasok na walang permiso. Teka, ang tinatanong lang namin ay ang pangalan mo. Mali naman yata kung hindi mo sasagutin yun. Hindi ako interesado sa kung ano man ang sasabihin nyo. Kaya umalis na kayo. Ano? Ikaw talaga? Sandali lang, Lyorio. Huminahon ka muna. Mayabang ang kulot na to eh. Ulitin ko ang sinabi ko. Umalis na kayo. Ito ay pribadong pag-aari ng pamilya ng Zorti. Hindi kayo maaaring pumasok na walang permiso. Tinawagan ko na sila at nalampasan na rin namin tatlo ang pintuan ng pagsubok. Itinuro rin sa amin ni Ginoong Zeburo at Ginoong Siko at ang aming dadaanan. Pero wala pa rin kayo permiso mula sa aming kusina. Kung ganon, saan ako maaaring kumuha ng permiso? Sinabi ko ng kaibigan ako ni Kiluha pero hindi sila naniwala. Sensya na, hindi ko rin alam eh. Ha? Wala pang taong pinayagan na pumasok dito. Kung ganon, papasok kami ng walang permiso. Mahirap mang isipin. Pwede mo sinubukan. Bahala kayo kung ayaw niyong magpapigil. Kapag lumagpas kayo sa guhit na yan, baka ito na ang maging katapusan na inyong buhay. Gon. Akong bahala sa kanya. Gon! Bakit mo ginawa yun? Bakit kung ginawa yon? Pinalaan ko kayo eh. Hindi kayo maaaring lumampas sa guhit. Sinasabi mo bang hindi ka pwedeng sisihin sa lahat ng gagawin mo? Maraming beses ko na kayong pinigilan. Mayabang ka! Huwag, Lyorio! Hindi mo kami mapipigilan! Since this is your first time here, I'll let you off with a warning. But next time, you won't be so lucky. Sa guhit, huwag kang lalampas. Ang sakit nun ah. Ay. Pinigilan na nga kita, sumugod ka pa. Oo na, hindi kasi ako pasensyoso katulad mo eh. Gon, sa nakita ko doon sa babae niya, kinokontrol pa niya ang kanyang lakas. Oh, siguradong wala pa yan sa kalahati ng kanyang tunay na lakas. Anong sinabi mo? Kinukontrol pa niya kanyang lakas? Kung gusto niya talaga tayong tapos, dapat nung simula pa lang ay ginamit niya ng talim ng kanyang baston. Pero hindi niya ginawa yun at binigyan niya lamang tayo ng babala. Bakit kaya? Merong naikwento sa akin si Ginoong Sikwan. Makalipas ang ilang taon, may isang blacklist hunter na pumunta dito. Nagsama siya ng maraming tao. Lahat sila naubos at wala ni isang nakarating sa mansyon. Ang may gawa kaya nun ay ang babaeng yun. Gon, ganun naman pala nangyari. Eh bakit sinugod mo pa siya? Yung blacklist hunter nga maraming kasama eh. Tayo pa kaya natatatlo lang. Paano tayo malalaman sa babaeng yun? Mabuti pa, ang gawin na lang natin ngayon ay subukan natin ulit. Teka, sandali lang. Baka naman gusto mo mag-isip ng ibang paraan para malampasan natin yung malahalimaw na yun. Mas mabuti pa siguro kung tumalo na lang tayo sa bakod na nakaharang. Huwag na huwag mong gagawin yan. Ha? Dahil delikadong iniisip mong yan, Lyorio, kapag hindi tayo sumunod sa mga patakaran na itinigay ng pamilyang Zorti, nasisiguro kung pararatangan nila tayo ng malupit na kaparusahan. Mukha kang masyadong tahimik pero walang nakakaalam kung anong naghihintay sa atin sa likod ng bakod na yan. Kaya mabuti pa balikan na lang natin yung babae kanina. Pasensya na kayo. Hindi ako nag-isip eh. Tama siya. Kaya ito ang daan na itinuro sa atin ni Ginoong Zeburo. Maliwanag na. Ano? May naisip ka na bang ideya? Teka. Ang mabuti pa nga siguro ay balikan na lang muna natin yung babae nyo. Tapos doon na tayo mag-isip kung anong gagawin natin. Ay, sige. Tayo na. Wag. Hindi mo dapat ibigay sa akin yan. Hindi ko matatanggap yan. Patawarin mo sana ako.
Ha? Anong problema, Gon? Tingnan nyo. Hindi ba kay Kiluwa yun? Sigurado may nangyari dito. Oo. Mahirap isipin na may hulog lang yan ni Kiluwa. Nagbalik pa kayo dito para muling masaktan? Nagkakamali ka dyan. Miss, wala kaming balak na makipaglaban sa'yo. Ang gusto lang namin ay makita si Kiluwa. Maaaring hindi ka maniwala sa amin, pero talagang mga kaibigan kami ni Kiluwa. Kami ang mga kasama niya doon sa Hunter exam. Wala akong pakialam. Kahit ano pa ang dahilan kung pagpunta niyo dito, wala akong pakialam. Sinusunod ko lang ang utos sa aking mga master. Wala na iba. Kung gano'n, ang ibig mong sabihin, wala ka palang pinagkaiba dun sa naunang bantay na si Mike. Tama ka. Ha? Paano na to ngayon? Yung una ay isang babala, at hindi na raw yung masusundan. Naintindihan ko. Ang skateboard na yun, kay Kiluwa yun, hindi ba? Oh, Sabihin mo sa akin kung bakit nandyan yan. ibinigay yan sa akin ni Master Kilua. Ibinigay sa'yo? Bakit? Wala akong alam na dahilan. Basta ibinigay niya sa akin. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, bata. Ingat na ingat siya dyan. Kaya imposibleng ibigay niyan sa isang katulad mo. Kung pag-iingat lang ang gusto mong malaman, simula nung bata pa siya, alagang-alaga na niya. Tumigil ka na! Basta ang malagay, alam ko na mahal niya ang skateboard na yan. Kaya talagang hindi mo ko mapapaniwala sa sinasabi mong basta niya na lang ibinigay sa iyan. Ang gusto lang namin ay makalampas dito. Kaya mabuti pa, umalis ka na sa aming dadaanan. Pero makinig ka. Kung sakaling may nangyari masama sa kaibigan namin si Kiluwa, kaya niya ihulog sa lugar na ito ang pinakaiingatan niya skateboard. Sana naman ay wala kang kinalaman. Kung hindi, Anong gagawin mo? baka hindi namin mapigilan ng aming sarili. Sa pagkakataong ito, baka hindi ka na rin namin mapagbigyan. Sandali lang. Talaga bang ibinigay sa'yo ni Kiluwa ang skateboard na yan? Totoo. Talaga? Kung ayaw mong maniwala, hindi kita pipiliting maniwala sa akin. Pwede ko bang malaman kung hindi ka nagsisinungaling? Malalaman mo? Ano naman ang gagawin mo para malaman? Gagawin ko to. Kinontrol mo na naman ang sarili mo. Akala ko ba wala nang pangalawang pagkakataon? Nabigulang ako. Dahil kayong dalawa may papihirang bilis. Pero siguro ay alam nyo na hindi ito ang nararapat na lugar para sa inyong tatlo. Kaya umalis na kayo.